Iko-correct ko ang tamang sukat ng ginawa kong maha blanca. Ang texture kasi na nagawa ko ay masyadong malambot at masyadong malasa ang cornstarch. Pero masarap pa rin naman ito at hindi gaanong matamis. Sa isang lagayan ay paghalu-haluin ang mga ingredients. Nalagay ko ang gata sa chiller, pero okay lang yon, mahalo pa rin naman. Haluin lang maigi itong gata. Tapos ay pwede mo nang ilagay ang isang can ng evap milk. At tapos ay haluin lang ito ng haluin. Isunod mo ang ilagay ang isang can ng condensed milk. Hindi na ako naglagay ng asukal dahil gusto ko yung saktong tamis lang. Marami akong tubig na nailagay, kaya sobrang lambot ng nagawa kong maha. At ngayon, add 1 can of corn. Pwede din yung creamy na corn ang gamitin mo para mas masarap. At kaya naman pala malasa ang cornstarch na nagawa ko ay mali ang sukat. Nilagay ko na sa video ang tamang sukat para yun ang sundin nyo. At tunawing maigi ang cornstarch sa tubig para hindi ito magbuo-buo. Isinalang ko na nga pala yung mixture na ginawa kanina. At kapag kumukulo na ito ay saka mo palang ilalagay ang cornstarch. Unti-unti lang ang paglalagay ng cornstarch at halu-haluin lamang ito. Halu-haluin mo lang at huwag titigilan na hanggat hindi nagiging paste ang texture. Kapag ganito ang texture na, ay malapit na itong maluto. Itong nagawa kong maha ay kulang pa sa halo. Kaya kung ikaw ang gagawa, ay mas halu-haluin mo pa ng matagal. At kung okay na ang texture na ginawa mo, ay pwede mo na itong ilagay sa lagayan. Make sure na nailagay mo na ito sa lagayan dahil madali itong tumigas. Pwede mo na ding ilagay ang cheese sa ibabaw. Palamigin mo lang ng konti ang maha at pwede mo na itong ilagay sa ref para lumamig. Mas masarap kasi ang maha kapag malamig mo itong kakainin.